Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga batang naililikas ngayong panahon ng mga bagyo, tiniyak ng DSWD Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Sigsiguraduan ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ang may pangpangruna ti pagsayaatan dagiti ubing ang may bakbakwit iti panaglabas dagiti agsasaruno a bagyo diti Region 2 kagiddan ti National Children's Month celebration ita Nobyembre ken tiempo pay dagiti bagyo kinuna ni Giselle Cipriano ti focal person ti Children's Sector ti ahensya asaan ang mabaybayan ken insigida ang maipapaay dagiti anyaman ang masapol dagiti ubing tapno maliklikan ti anyaman na trauma nga ingaay ti didigra kinuna na may saka dagiti sigsiguraduan dagiti local government units when LGUs kadagiti evacuation center ti kada ti child-friendly spaces kadagito tapno saan laeng ang nakasentro iti madi nga epekto ti didigra ti panunot dagiti ubing at dapat ti maisaysayang kat a psychological first aid iti panagbakwit dagitoy malaksid kadagiti maiyaw-awat a hot meals ken kadagiti supplies tapno met masigurado ti naorno sa panangmanehar kadagiti evacuation center sigon ken ni Cipriano amin nga LGU ket dumaldalan iti training ken seminar may naag iti camp management and camp coordination nga idadaulwan ti ahensya. Manipud Tuguegarao City dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City. Insidente ng krimen sa Baguio City bumaba ng 9%. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimabati siya mga porsyento iti insidente ti krimen dito siyudad ti Baguio kas may basar ti kodyan nga report ti Baguio City Police Office manipod Enero aging gana Nobyembre iti agdang mga tawen no idilig iti maipada nga period iti 2023. Sigon kani BCPO City Director Police Colonel Ruel Tagal nakailistada iti agdagop 602 crime incidents may basar iti agdama peace and order indicators na ikomparate 663 incidents anay dokumento ti pulisya iti maipada nga period iti napalabas sa tawen. No pay kaslang imato iti duwa kaso iti public safety indicators manipod 876 crimes iti 2023 kat nakailistada iti 878 itang atawen. Kinunapay ni Colonel Tagal nga iti reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to properties iti kaduan nga nailista iti sidong ti public safety indicator iti crime rate iti syudad. Kinunapay ni Colonel Tagal nga manipod iti 3,019 nga insidente ket 1,754 iti natinag wenno nagtinag iti public safety indicators. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Palawan. Lalawigan ng Palawan hindi apektado ng bagyong Pipito. Naturang lalawigan nakararanas ngayon ng magandang panahon. Narito si Damian Lacasa Jr. para sa balita. Tungod ang bagyong Pipito, ligtas ngayon ang probinsya ng Palawan sa epekto nito. Sa isarang arampangan, ingkon ni Palawan PD RRM Officer Jerry Alili, ara epekto digi sa probinsya yung ingkong bagyo. Sa 23 nga mga munisipyo digi ang probinsya, agaranas lamang ng maambang nga klima mula ra sa maulap tungod mainit nga tiyempo. Makundya, makon ni Alili 24 oras nga preparado andang Emergency Operations Center, may bagyo manuara at preparado sa mga abiso nga LIN and DRRMC. Darwa ka beses kada adlaw makon Alili aga monitor anang opisina sa kada munisipyo tungod magbago ang temperatura. Ara ingtala nga landslide, pagbaha hasta arang evacuees tungod buong probinsya tungod nga kaambengan ang tiyempo. Agalindigi ang syudad ang Puerto Princesa, Damian Lacasa Jr. para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Damian Lacasa Jr. mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa Virac. Pasok sa paralan at opisina ng gobyerno sinuspinde muna sa lalawigan ng Catanduanes dahil sa epekto ng Super Typhoon Pepito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Sinuspinde muna ni Governor Joseph Cua ang laog sa gabos ng mga klase sa pampubliko asin pribadong mga eskwelahan sa Catanduanes, gayon din ang laog sa mga opisina kan gobyerno ngunya na aldaw November 18 dahil sa mga naging epekto kan Super Typhoon Pepito sa probinsya. Nakasaad sa duwang memorandum na ipinaluwas kay ni kasubanggi na obheto kan suspensyon na matawan ning panahon ang mga estudyante asin empleyado ning gobyerno na makarecover muna hali sa naging epekto kan hagupit ni Pepito. Mientras tanto, daiman na kabali sa mga suspensyon na inikan trabaho sa opisina ang mga essential workers, kabali ang mga nasa emergency response asin mga nagtataunin vital services. Mientras tanto, pigpapaubaya naman ni Governor Cua sa mga local government units ang posibleng extension kaini sa paagi ng localized suspension depende na sa magiging assessment sa indang mga nasasakupan. Alibera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Visayas Disaster Resource Center patuloy ang pagpapadala ng family food packs sa mga nasalantan ng bagyong Pepito. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahati naman sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Nagpadayon ng pagpadala og family food packs gikan sa Visayas Disaster Resource Center kun VDRC sa Mandaue City, Cebu alang sa mga naigo sa sunod-sunod nga bagyo nga misud sa nasod. Matod sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa Central Visayas, moabot na sa 54,750 family food packs ang gipadala sa Bicol Region, samtang laing 18,400 family food packs ang paingon sa Eastern Visayas nunot sa labing uwahing Super Typhoon Pepito. Sayo sa Lunes sa buntag gipadala pinaagi sa C-130 aircraft sa Philippine Air Force ang anaa sa 1,300 ka mga kahon sa family food packs. Bigikan sa Mactan Air Base ang abyon paingon sa lalawigan sa Catanduanes diin unang milandfall ang Super Typhoon nga si Pepito. Samtang 24 oras na ang ipahigayong repacking sa family food packs sulod sa VDRC aron makapadala og igong ayuda sa mga naigo sa bagyo sa nilabayng mga simana. Alang ni atong buot mo tabang sa repacking, mamahimo makig-alayon sa DSWD-7 aron mahatagan ng schedule sa pag-volunteer sa pasilidad nga anaa sa Sugbo ug tumong nga moabag sa relief operations sa gobyerno sa panahon sa kalamidad ug emerhensiya. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dakuy naman natin ang Iloilo. Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 umapela sa mga employer sa pribadong sektor sa rehiyon na ipatupad ang bagong daily minimum wage ng mga empleyado. Bagong daily minimum wage sa Western Visayas naging epektibo na. Narito si Marian Grace Erenieta para sa detalye ng balita. Nag-apela ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB6 sa mga employer sa Western Visayas nga ipatuman ang bag-o nga wage order nga ginaprobahan sang board. Sa pahayag ni Atty. Sixto Rodriguez Jr., chair sang RTWPB6 kag Regional Director sa Department of Labor and Employment o kon Dole Region 6, nag-aapela siya sa mga employer nga sundon ang order sang RTWPB6 nga amo ang mataas nga wage fixing body sa rehiyon. Kung madumduman, nag-issue ang RTWPB6 moto proprio sang wage order number RB6-28 sa Oktubre 22 nga nagagrant sang 33 pesos to 40 pesos nga daily wage increase sa mga mamumugon nga nagatrabaho sa pribado nga sektor. Sa idalom sang wage order sa non-agriculture, industrial o kon commercial nga may masobra sa pulo ka empleyado, halin sa 480 pesos nga minimum wage, nagtaas ini sang 33 pesos o kon 513 pesos na ang bag-o nga wage rate. Sa mga manubo naman sa pulo ka empleyado, halin sa 450 pesos, may pagtaas sang 35 pesos o kon 485
pesos na ang bagong wage rate. Sa sektor sang agrikultura, halin sa 440 pesos magataas ang 40 pesos o kung 480 pesos na ang sweldohanay. Ginaprubahan man sang RTWPB6 ang 1,000 pesos nga monthly increase sa mga kasambahay sa rehiyon. Bangod sini mangin 6,000 pesos na ang sweldohanay kada bulan halin sa 5,000 pesos. Nangyan epektibo ang bago nga minimum daily wage sa Western Visayas sang Nobyembre 17. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Government nagdagdag ng mga rescue vehicle para sa disaster response. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Mas gipakusgan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kapasidad diini sa pagresponde sa mga kalit kapag baha ilabi na panahon sa ting-ulan. Sumala ni Alfredo Baloran, head sa Davao City RRMO, usa sa mga lakang sa syudad ang pagdugang og napulo ka mga rescue vehicle nga gilaumang moabot sulod ning bulana. Dugang lang kini sa mga bagong rescue equipment sa CDRRMO nga baguhay lamang nila nabatunan. Matod ni Baloran, doon na pa sila plano nga palambuon pa ang mga rekurso sa buhatan diin tumong niini nga mas paspas og epesyente nga pagresponde panahon sa mga pagbaha, ilabi na nga sige-sige na sad ang mga localized thunderstorms sa syudad. Subay niini natahasan na ang mga responders nga kanunay mangandam sukad pa sa pagsugod sa La Nina. Gawas ni ana, regular sad ang pagkikalayo nila sa mga barangay disaster units o response cluster members alang sa makanunayon nga monitoring. Gikan diri sa Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan, 24 Caraga Local Government Units o LGUs kabilang sa 714 LGUs sa buong bansa naggagawaran ng 2024 Seal of Good Local Governance. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Mukabat sa 24 ka mga pamahalaang lokal sa Caraga Region ang walang pusong nakadawa sa 2024 Seal of Good Local Governance kun SGLG. Opisyal nga gianunsyo sa Department of Interior and Local Government o DILG Caraga nga nahilakip sa listahan ang tulo ka mga napasidunggang probinsya gilangkuban sa Surigao del Sur, Agusan del Sur ug Agusan del Norte. Samtang ang city awardees mao ang Tandag City sa Surigao del Sur ug ang Butuan City. Doon na usay 19 ka mga munisipyo ang natunulan sa SGLG. Kini ang Habonga, Nasipit ug Tubay sa Agusan del Norte, Esperanza, Loreto, Prosperidad, Sibaga, Trento ug Veruela sa Agusan del Sur, Claver, Del Carmen, Santa Monica ug Tubod sa Surigao del Norte, Carmen, Hinatuan, San Agustin ug San Miguel sa Surigao del Sur, dayon ang mga lungsod sa Cadiana ug Tubahon sa probinsya sa Dinagat Islands. Ang nahatagag highest recognition ug most prestigious award sa DILG, dakong higayon para ikapamatuod nga consistent ang LGU sa pagpaasdang sa good governance principles. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman